Dito ba ginagawa ang lapis? Oo, dito. Paano ginagawa yung lapis? Dali sa kahoy yan, saka tutuloy. Kahoy. Gawa ka ng sandwich, lalagyan mo yung lid. May sandwich ka na. Padadaanan mo yung sa makina yun. Tapos, tatarnisan mo. Lalabanisan yan, lalagyan mo naman ng mga eraser. Ayun. Then, lalagyan mo ng marka. Tapos, punasan dito, then itata. So, napakasimple. Ang galing! Nanang ilan po lapis yung sinasama niyo sa isang kahon? 12. Bakit po 12? Ito yung tamang bilang na ilalagay namin sa kahon. Eh gaano natagal po kayo nag-e-empake ng lapis? Mano na, siguro mga 12 years na. 12 years! Manong, Oh, yes. paano ba ginagawa ang crayons? Paggawa ko ng crayons, nagsimula po tayo sa wax. Wax. Tinutuna ko yung wax dahil sa mother kettle. Mother kettle. Oo. Kung may mother kettle yan, edi merong baby kettle. Oh, yung pinaka-branches niya. Meron din. Tapos, edi meron ding mother kettle. Wala na, yun na lang. Wala na. Mother kettle. Tapos, mula sa mother kettle, Dadirect yun sa centralized ng mga kettle na maliliit. Doon si-distribute yung kung tunaw na, lalagyan ng mixture, parang din kayo lang. Manang, anong tawag mo sa ginagawa nyo? Nalagyan ko ng lapis. Ilang taon na ho kayong ganitong ginagawa? 5 months pa lang po kami dito eh. Nakakailang ganito po kayo sa loob ng isang oras? 3 banda, bali 1,500. 1,500? Ang dami nun ah. Ang bilis nyo pala, no? Tuwing anong oras ho ginagawa yung color green? Depende naman kung kailangan ko yun, anytime, sa paano kung pwede gumawa. Ano yung color na lagi nyong ginagawa? Karamihan ni 8 colors. 8 colors. Anong kulay ho yun? Brown, orange, yellow, red, Red. green, yellow, orange. Nanang, alin po ba yung unang ginagawa? Yung Mongol number 1, Mongol number 2, o Mongol number 3? Conforme. Pero ano saan? Ano yung kailangan? Paano po nalalaman kung anong kailangan? Roon na order ko na. Depende po sa order. Ayan po, bakit po sinasawsaw sa tubig yung rag ninyo? Tubig mineral. Mineral water? Hindi, mineral ka. Mineral ka. Bakit po po pinatahid dyan? Para matanggal yung mga tulad niyan. Lumalabas sa dito. Makaroon siya ng mga himulmol. Para maalis yung mga himulmol. Pagdating dito sa inyo, ano ginagawa niya sa Crayola? Ito, kinakarga namin siya. Yung mga ganito ng una, yung mga primary colors. Tapos, pag minsan pa hindi available yun, ililipat namin sa unahan para mas madali, hindi mababakante. So, hindi ba pwedeng paghaluhaluin na lang, tapos hindi. Kasi nalilito kami. Bakit po dinaw yung uniforme nyo? Kasi kulay ng lapis eh. Taga, kami, pencil department kami. Yung rayo lang, kulay din ng ano. Basta pencil department dilaw. Ilan bang kulay ang kailangan sa isang pakete? 24 colors. Kapisado nyo ho ba yung bawat kulay na ine-empake nyo? Kabisado na namin ngayon. Nung una, nagkakalito pa kami. Minsan dumodoble. Tapos sinecheck ng QC namin, dumodoble nga. So, iuulit namin. Sinukuha namin yun. Ano ho yung may papayo nyo dun sa mga kabatang mahilig sa ganito? Pag i-recycle nila yung carton, huwag nila itapon. Kasi yung carton, pwede pang gamitin to. Kung pwede lang, huwag nila itapon yung mga carton. I-recycle lang nila. Pag medyo naiihi kayo, anong gagawin nyo? Kasi
CR, pwede naman ah. Pwede. Oo. Ilan yung lapis lahat yan? Ayan yan. Mahirap bilangan. Dami sa... Dami. Dami. Ang dami. Daming lapis. Ano ho ba ang mga ingredients ng lapis? Ito yung pinakakahoy. Yan. Ito yung labas niya, yung kahoy. Ito naman, yun yung pinaka-lead. Yun. Yung pinakapanulad niya. Lead yun, natawag doon. Lead, graphite. Yun yung kombinasyon ng graphite, lead. Hininina pa yan. Hininina. Tapos, ito yung pang-stamp niya, yung pinakasulat. Para carbon paper, pagka in-stamp mo gano'n. Yan, ito na itim, no? Tapos, ito yung perol. So, yan ang mga ingredients sa lapis. Eh, ano po ba yung tamang technique sa pagsusuot ng mga lapis dito para mabilis? Siguro, pagsyado na lang ng kamay. Kasi tatansan yung ganun, at sasaksak nyo lahat. Oo. Paano nyo nasisigurado na 12 lang? Hindi mo ba sumusobra kung kulang? Hindi, ano naman dito sa kami, pagdampot na lang, alam mo na eh. Alam mo na kung kulang o tama. Dala na po ng karanasan. Nakakailang kahon kayo sa isang minuto? Sa isang oras, dapat 12 dozen kami. Ay, 18 dozen. 18 dozen na kahon sa isang oras. Nagagawa niyo yun. Higit pa. Minsan, sumusobra, minsan, sakto lang. Bakit po yung lapis kulay dilaw saka merong kulay itim? Yung dilaw, pambata yan. Ito, dilaw. Kasi meron itong kwento. Ano yung kwento? Ang kwento niyan, ibang kulay, hindi mo na binibili. Pare yung verde, orange, wala. Kung mo nila ng dilaw, mabili yung dilaw. Bakit? Hindi ko alam, siguro dahil maliwanag ang dilaw, kitang-kita. Parang damit niya, linaw-linaw. Dilaw. Kaya kita ka agad. Tapos, ang kanyang marka ay black. Ito yung stamp. Mayroong fake niya, mag-iingat din. May fake niya. O paano na malalaman na binili namin tunay? Kasi ganito yan. Normally, sa amoy pa lang. Amoy na. Amoy na. Ano bang amoy niya? Amoy ng kahoy. Amoy ng kahoy. So, para palang pagbili nito, para kang bumibili ng isda. Oo. Amoy-amoyin. Pagka ang isda ay malansa, siyempre ibang amoy niya, no? Oo. Pagka sariwa, kung ang bango niya. Bakit ho yung mga lapis may mga number? Yung number 2, ganun. Okay. Number 1. Pagka sinabing number 2, ang ibig sabihin niyan, medium ang takal niya. Kumbaga, isusulat mo, tamang-tama yung itim, tamang-tama din yung bigat. So, para mababasa mo yung sulat. Pagka sinabi namang number 1, ang ibig sabihin niyan, malambot, pero napakalinaw. Ano po yung pinakamataas na number? Number 3, mataas yan. Kaya lang yung number 3 naman, matigas. Pero, malabo. Yung ginagamit ng mga architect, doon sa architecture, sa yung mga artist, yung mga nag-i-sketch lang muna, yung halos hindi mo mabasa, yun yung number. Ano po yung hindi nyo malilimutang karanasan sa pag-e-empake ng lapis? Yung limbawa, yung matapon nyo isang kahon. Natapon? Ano po ginagawa nyo kapag natatapon? Pinupulot namin isa-isa. Dami pa naman. Lahat po natatapon? Yung isang kahon, ganyan kadami. Ano yung kulay na hindi nyo ginagawa? Kung tutuusin lang, lahat na kulay dito ginagawa hanggang 64 tayo sir. Oh? 64. Pusya. Pusya, meron andito yung ibig sabihin ng pusya, yung kuha nata yun, yung iba, parang scientific name ba yan ng ano? Scientific Ito. name ng orange. Hindi. Ng blue. Pusya. Red. Ay, red talaga yun. Red yun, di ba?
Bakit po yung eraser kinakagat ng mga bata? Kasi siguro mga bata, presyo na presyo. Ano? Wala, yun na sila pwede kumagat ang bata. Seryoso na lang kinakagat nila. Meron ba kayong... Di ba, no? Pag ng bata ako, ganun eh. Hindi mo ba, tense na tense ka? Agatin mo ngayon yung eraser. Pero dapat wag ilalagay sa ulo niyan at saka sa tenga. Kasi baka bumara yan. Eh, ano po yung may papayo nyo sa mga taong mahilig sa lapis? Mahilig sa lapis. Para sa akin, wag lang nilang di ba sa mga batang mahilig kagat-kagatin ng lapis, masisira ang lapis. Tama. Masarap po ba yung lapis kaya pinakagat? Siguro, Meron ba mga, kagat-kagatin na eh. mga flavor ito? Tado! Teram naman ang Crayola. Gusto ko rin mag-drawing. Yung nga. Sige na! Ayan o, white. Galingan mo pagalingan tayo. Di ko naman makita eh. Sa palagay nyo, anong may papayo dun sa mga kabataang mahilig sa Crayola? Kung sila'y mahilig sa mga drawing, mas maganda yung ginagamit yung produkto ng Amspec. Kasi matatag. Matatag, Ah. maasahan, buwang loob. Buong loob. Saka gumagapang pa lang ako Crayola na ng Amspec yan. O talaga? Ano ba kayo nung bata kayo? Breastfeed o battlefield? Breastfeed. Breastfeeding. Mas matatag yung pag-breastfeeding eh. Ano? Baka pwedeng makita yung makina paano paggawa ng Crayola. Hindi po pwede, sir. Gawa ng mahirap. Baka magaya eh. Kung magaya, di lalo kaming hihina. Wala na kaming trabaho. Ano ito po? Ano to? Ivory. Pwede mo ba itong pangsulat dyan? Sa mata lang yan, saka sa kilay. Sa mata? Oo. Saka sa kilay. Kasa marunong mo kayo gumamit ito? Ang nagagamit yun. Pero marunong po kayo? Oo. Paano mo ba ito ginagamit? Baka mo dito, kilay. Tapos dito sa eyeliner dito. Ano? Baka pwedeng makita yung makina. Sabi ko po, Bakit po? makagayahin mo eh. Sino ba pumipili ng mga kulay na isasama nyo? Di ba yung ibang crayons may iba pang kulay? Paano nyo nasabing ito yung mga dapat na kulay? Kasi number 24 tong amin. Yung iba number 8, yung iba number 16. Kami 24, may so big din. So kami naka-assign sa 24. Ah, so 24 colors. Manong, pwede mo bang makita yung makina? Hindi pwede. Bakit ho? Baka gayahin eh. Eh, ano naman po yung maitutulong ng lapis sa ekonomiya ng Pilipinas? Ganito yan. Ang lapis, ginagamit, wala pa sa grade bank yun, gagamit na ng lapis yan. So, ang lapis, ginagamit panulat, pag-aaral. So, ang bata pa lang, pag gumamit na ng Mongol, siyempre, magiging mabuti yung mga mamamayan. Natututo sila. Kasi, matututo sila sa bulak. Diba? No? Sa mga opisina, doon sinusulat yung mga numero, lalo mga accountant. Diba? Magawa sila ng mga income statement, balance sheet, doon sa column ng pad. Pagka wala silang gagamitin sulat, paano nila makikita yung kwenta? Manong, baka pwede naman ho makita yung makina. Hindi pwede kasi baka gayahin eh. Handa mo mo to! Tama! Meron ba kayong di malilimutang karanasan sa inyong pag-e-empake ng Crayola? Meron. Kasi pag nauubusan kami ng huli, nagkakarga kami. So, ito yung 6 colors ko. Ano na mataas na hanggang dito na siya. Hanggang dito yan? Pinupuno namin to eh.
yung as in puno. Tapos pangalawang ano na ako, pangalawang level na ako, yung batang ganun, bigla siyang blue talaga. As in lahat. So parang mahirap na ako, ganun. Kasi pinagpagurang ko yun, tapos ulitin ko na naman from the start. Ikaw nagpulot nun. Tapos din, Grupo mo na naman sila. naman na nakakatawa. Manang, pwede mo makita yung makina? Hindi pwede. Bakit po? Eh kasi baka gayahin. Kung kayo po ay isang lapis, anong klaseng lapis po kayo at bakit? Tingin ko ako Mongol number 2. Bakit po? Tama-tama lang timpla. Tama. Medium lang. Medium. Ano yung paborito mong kulay? Yung violet blue lang. Bakit blue? Wala lang. Lang siya. Ano yung ginagamit dito ng mga raw pipe? Profile. Ito, profile ginagamit. Malaki yan. Malaki. Kasi kailangan malaki yung sulat. Kasi ito, actually ito, inaano namin sa paggamit ng grade 1 yan. Kasi yung grade 1, maliliit pa yung kamay niya. So malaki ang lapis, sa gagawin ko yan. At saka ang ledyam, malaki. Malaki din, no? Malaki. Saka ano, ang laki ng eraser, no? Malaki. At tawag namin dyan, Jumbo. Uy, Jumbo! Jumbo! Ayan ang pangalan, no? Jumbo! Yun, nakita mo, Jumbo? Beer. Alright! Erning. Mukha mo to eh.